Hello, good morning. Welcome again to our channel, Family Matters. Last on our last video on Family Matters, we have said and we have discussed that family is the basic foundation, the basic foundation of a society. Ang laki po ng ginagawa ng isang pamilya sa society natin. It affects in general yung ating society from our community, local government, and national government. Yung pong success ng isang country depends upon the basic unit of the society, the family. Sa Bible po ay mayroong ideal family na we would like to I would like to share with you, and let us analyze and scrutinize yung family po na ito. Yung family po na ni Mary, Joseph, and Jesus. Sila po yung ideal family that was well spoken in the Bible, well written. Kaya po sila po yung makikita nating ideal, no, family, a unit of society na nakitaan natin ng maraming values at maraming dinaanan din po na challenges, but they were able to win their battles as a family. So today po, yun po yung ating i-discuss, and we might get some ideas kung ano po yung mga element that creates ng strong foundation ng family po ni Mary, Joseph at Jesus. Sabi po sa research natin, the family is a natural institution deeply rooted in the plan of God. In the first chapters of Genesis, we read that God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. The Bible teaches us that in creating man and a woman, God instituted human family and endowed it with its fundamental constitution. Yun po ang sinasabi ng ating research. Our families should be place where children learn norms and values for the formation of character. Ano po itong mga character na to? Sinasabi po ay our children should learn the values for the formation of character, such as love, respect, prayer, hard work, honesty, concerns for other people, etc. Like Jesus did under Mary and Joseph. Hence, the duties of fatherhood and motherhood have to be taken seriously, bearing in mind that the failure to fulfill one's obligation or responsibility to one's family could attract serious consequences. So nakita po natin yung sinasabi dito na yung fatherhood at motherhood is a very vital element of a family para sa kanilang mga anak to be able to establish a strong family foundation. Now let us discover about Joseph and Mary. Paano po nagsimula yung love affairs nila and how they were able to to go on with so many trials and persecution upang ma-establish po itong pamilya na to, nila Mary and Joseph. Nag-start po ang illustration ng Bible kila Mary at Joseph relationship nung pong suddenly na-discover ni Mary that he was pregnant. No? That he was pregnant. Pero wala pong nangyaring anumang premarital
na situation or premarital sex, shall we say it bluntly, between Mary and Joseph. But suddenly, she found out that she was pregnant. No po. During those time po, ng mga panahon na yon, yung pong pagiging pregnant outside marriage is a big taboo. Pwede pong batuhin parusahan si Mary, no? Dahil po nabuntis siya agad ng walang marriage. So, pwede pong batuhin si Mary hanggang sa siya ay mamatay. Very big taboo po itong uh, bearing a child without the benefit of a marriage noong mga panahon na yon. So, nung na-discover po ni Mary ito, during that time na ma-discover ito, engaged to be married na po si Mary at saka si Joseph. Then suddenly, hindi pa nangyayari yung kasal, engaged pa lang to be married. Napag-alaman ni Mary na siya ay nagdadalang tao. No po? Then it becomes a big burden to Mary how this happened to her, and what will the people say, and what will be the reaction of Joseph finding out that she was pregnant even without, hindi po sila nagtalik, or they are not yet married, they are engaged to be married. So on the time na na-discover ni Mary na siya ay nagdadalang tao, suddenly an angel appeared to him. An angel appeared to him. Ano po? Ang sabi po ng angel, the angels, sinabi po kay Mary, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Sa Luke 1:28 po. The Lord is with you. Who, sabi po ng angel. Sabi po ng angel, magkakaroon siya ng 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 anak na tatawaging Emmanuel, o si Jesus po yun. And it will save the world. Wag daw po siyang mag-alala dahil ang pagbubuntis niya was a heavenly act of God. Dahil siya po yung magdadala sa magiging tagapagligtas ng mundo sa lahat ng mga kasalanan nito. Ano po? Sabi po ng angel, "The Lord is with you." Sabi pong ganon. The Lord is with you. Sabi po ng angel. At nung napag-alaman po ito ni Joseph na nagdadalang tao si Mary, he was surprised and amazed. And he was confused how this happened. So, ang intention niya po una is to marry Mary, the Virgin, ng mga panahon na yun, and they were about to get married, and suddenly they found out na ganito po ang nangyari. Sinabi po ni Mary sa kanya na siya ay nagdadalang tao. And it builds a mind of confusion and wonder to Joseph how this happened. Ganun po ang tanong niya. Then nung napag-isa na po si Joseph, no, ang intention niya po ay ibawiin yung proposal of marriage kay Mary because of what had happened. Nung nag-iisa na po si Joseph, ay nagpakita din po sa kanya yung angel. Nagpakita din po siya, yung angel sa kanya. Sabi po ng angel, "Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins." Yun po ang sabi ng angel kay
kay Joseph. So, makita po natin dito, ito yung first uh, challenge ng na na, na, na-meet o na nangyari sa love affair ni Joseph at saka ni Mary. And it was a very big issue na po. Kahit sino po, ilagay po natin sa pangkasalukuyang panahon, ay talaga pong magkakaroon tayo ng matinding shock na malaman natin yung babaeng papakasalan po natin ay nagdadalang tao sa ngayon. No po. So, yung initial reaction po ni Joseph is to stop the marriage. Yun po yung unang reaction niya. But, at nakita po natin dito yung dalawang, between Mary and Joseph, nakita po natin yung kanilang, kanilang sagot sa sitwasyon based on their action after the, the holy angel come to them and declare the purpose of the Lord. Nakita po natin dito, first and foremost, yung obedience ni Mary una sa plano ng Panginoon. At ni Joseph din, nung malaman niya at nagsalita ang holy angel sa kanya at sinabi ko ano ang purpose ng Panginoon, why Mary had conceived. Ano po, yung obedience po nila sa purpose ng Panginoon. Meron po tayong, meron silang purpose between the two of them to get married. But makita po natin yung plano ng Panginoon wherein they submitted their will to the will of God. Meron pong much higher purpose yung ginawa ng Panginoon. And they submitted to the will of God despite of ano po ang sasabihin ng mga tao sa kapaligiran, no po, dahil po lumalabas na magkakaanak si Mary out of wedlock. Ngayon po nangyayari yan, no po. Pero hindi po inisip ng dalawa, no po, yung pansarili nilang kalalagayan, kung hindi inisip nila, they have submitted to the will of God. This was the first challenge of this relationship, of Mary and Joseph. Napakalaki pong challenge ito between the two of them to keep the marriage at yung to keep the love between them, no, despite of, di ba? Ang nanguna po ay hindi yung will, ay hindi po yung kagustuhan nila, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Meron pong higher purpose ang Panginoon sa kanila. They are going to be used by the Lord as a vessel of Jesus to come out of this world and be the Savior of the world. So malaki pong denial, no, self-denial, yung pong pag-submit ni Mary at saka ni Joseph sa higher purpose of God. Sinabi po dito na Mary and Joseph were born and raised by a religious parents, religious family. So deeply rooted din po yung pananampalataya nila Mary and Joseph. Yung pong family nila was a very religious and faithful to God families. That is always been nananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi po naging mahirap sa pinili po sila ng Panginoon because of that. Yung pong kanilang how their mother and father raised them with enough faith to God. Kaya po sila ang pinili ng ating Panginoon to be the parents of Jesus. Kasi po hindi naging mahirap sa kanila dahil sa pananampalataya nila that was been built up already during their childhood up to the present. Sila po yung ginamit ng Panginoon dahil meron na silang strong faith in them even during their childhood. So they have submitted, they have surrendered yung pong love affair nila to the higher purpose of God.
And that is how faith works. Ano po. Sa panahon po natin ngayon, ang dami na pong nangyayari. Meron po ring, kaya po parang makikita natin na ah, si Mary po yung nagdalang tao out of wedlock. At saka si Jesus po parang somehow sa unang kaisipan is yung parang anak po sa pagkadalaga. Pero ang pinagkaiba po sa nangyayari ngayon ay yun pong merong participation ang Panginoon sa love affair nito. They will going to use Mary and Joseph to be a vessel for Jesus to come into the world like a man and save the world. Yun po yun. So, makita po natin dito na sa panahon ngayon, dapat po rin tayo na bago po tayo pumasok in a relationship, dapat po rin ay sapat ang ating pananampalataya. Sapat ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa dami po nang nangyayari ngayon, merong sex without the benefit of marriage. Tapos sa dami nang nangyayari ngayon na hiwalayan, ang dami na pong terms na nagagamit dito, na siyang uso na sa nadidikta ng society natin ngayon. Where in fact, this is the opposite of how the Lord has designed a family should be. No po. Sabi po ng Panginoon, if any man joined together by God, let no man put asunder. So pag may pinag-isa po ang Panginoon sa pamamagitan ng marriage, ay wala po dapat na makapaghiwalay whatever the reasons are. Yun po. Katulad po ni Mary at Joseph sa unang bahagi ng kanilang supposedly pag-iisang dibdib, they were faced with the biggest challenge of their faith. No, pero they have abide and become obedient to the will, to the highest purpose of the Lord rather than mahiya sila or tignan nila ang sarili nila. Hindi nila ginawa yun, kundi they have submitted their will to a higher calling and a higher purpose of the Lord. Ngayon po sa ating nangyayari sa society natin ngayon, there are a lot of children that was born without the benefit of a marriage that destroy agad-agad sa unang hakbang pa lang. Halimbawa, meron po itong dalawang magkasintahan that they have joined together already and practice the proactive in a manner of sex. So, tapos po nagborn ng isang bata out of wedlock. So, nangyayari po yan ngayon. Ano po? Tapos, meron na rin po nangyayari na nag-asawa naman. Tapos, ang dami na pong terminologies na nangyayari ngayon. Divorce, legally separated, annulment, and so on and so forth. Wherein pa, kasi bakit po nagkaganon? Kasi na-discover, no, na hindi nila kaya yung magdala ng responsibilidad o na-discover nila yung ibang ugali ng kanilang partner. Parang ang term po ngayon is yung sinasabi na hindi pagkakaunawaan sa maraming bagay. They cannot able to resolve the differences of two individuals that had joined together as husband and wife. Yan po yung kadalasan. Pero dapat po itong mga pag-uugali na na-discover o yung hindi nila nakita na hindi pala sila nagkakaunawaan o hindi nagkakaunawaan after sometimes after the marriage, dapat po ito inaalam during the period of yung pagiging boyfriend or girlfriend. Dapat dyan po natin dinidiscover sa bawat isa kung tayo ba ay nauugma sa bawat isa. And above all these things, dapat po pinagpe-pray natin yung magiging partner natin. Hingin natin sa Panginoon, let the Lord choose who could be your partner in the future. Ipag-pray po natin siya. Kasi sabi po, the family is constituted by God.
So, ganun po ka-valuable yung establishing a family. Yung essence ng family is so strong na dapat po bago natin pasukin, no po, bago tayo magpakasal, dapat na-establish na natin yung understanding, alam na natin yung taong papakasalan natin, we have prayed for him, and if someone comes to you, tapos will ni Lord yan, definitely mas stronger yung marriage. Hindi po yung pagkilala sa ating mapapang-asawa nagagawa after the marriage. No po? Dapat po yung adjustment nangyayari during the courting period pa lamang, at pagka yung nasa relationship na kayo as boyfriend or girlfriend, dapat yan nai-establish kayo ba yung para sa isa't isa. Hindi after the marriage. Kasi yung iba tumatalon. Kaya kaya nag-asawa o kaya nagkaroon ng anak before the marriage dahil ang unang ginawa, yung pagkikreate ng babies, di po ba? Instead of alamin yung o kilalanin in a deeper way yung mapapang-asawa para po assured po sila, medyo tumalon po ng isang hakbang. Kaya po napilitang mag-asawa, napilitang magpakasal, ganyan po. Then after the wedding, madidiscover yung mga hidden characters or hidden agendas ng bawat isa. So it becomes too late. Ang mangyayari nga po, separation. Kasi hindi nagkaintindihan sa maraming bagay. At yung kaya bandalin yung responsibilidad ng pagkakaroon ng isang pamilya, which it's very important unit of a society, yung family. Kaya doon pa lamang po sa between the husband and the wife who wants to be married, doon pa lamang po nag-i-start na yung foundation yung ng isang strong family na dapat na i-create ng dalawang nag-iibigan. At dapat po nakasentro yan sa Panginoon, nasa gitna ang Panginoon, and allow God for us to discover one another more deeply. At po, kung talagang kayo po ay nararapat, God will always make a way. Yun po, kaya lang minsan po talagang nauuna na tayo sa Panginoon na nakita lang natin maganda o nakita natin pogi, ganon, ganyan. At marami pang aspeto. Kala natin yun na-excite na tayo. Tumalo na tayo sa isang sitwasyon na dapat dumaan muna tayo sa tamang proseso of knowing one another at ipanalangin natin sa Panginoon. Nangyari, nag-evolve na, humakbang na ng maraming hakbang. And suddenly, you find out na hindi pala. Kaya doon nag-start yung paggiba ng foundation. Sa parents are playing a very or vital important factor to be able to establish a strong family. Doon pa lang sa foundation, sa courting period at saka doon sa naging girlfriend at boyfriend stage na, doon pa lang dapat ginagawa na yung pag-a-adjust sa bawat isa kung kaya bandalin ng bawat isa. And most especially, dapat nakasenter ang Panginoon in every relationship. Kasi sacred yung family. It is designed by the Lord. It is designed by the Lord. And yung mother and father who were able to establish a family should have a basic, strong foundation of love, respect, prayer, hard work, honesty, concern for other people. Dahil dyan po susunod yung ating mga anak. Ano po? Dyan po susunod yung ating mga anak. Kaya po, ang sinabi nga kanina dito, the family is a natural institution deeply rooted in the plan of God. In the first chapter of Genesis, we read that God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. The Bible states that in creating man and a woman, God instituted the human family and endowed it
with its fundamental constitution. Yun po yun. So halaga po talaga ng isang pamilya sa pamilya. So what are the other challenges na kinaharap ni Joseph after that, no po? After that na tinanggap nila yung will ng Panginoon. The child Jesus, who was in the bosom of Mary that time, who was being conceived by Mary on that time, is destined to be a king of all kings. A man savior. Ito po. At pag sinabi pong king of all kings, siya yung talagang hari ng mga hari. Ito po. At during those times, si King Herod po ang namamahala sa Roman Empire. And it becomes a threat to him. Na ibalita po na a king and a savior will be born, no po. So yung pong buhay ni Mary at saka ni Joseph and the child that was being conceived by Mary was in a life-threatening situation kasi po nag-utos si King Herod na papatayin ang lahat ng newborn babies. Napag-alaman po ni King Herod dito, out of the 3 Messiah, yung pong 3 hari ng panahon na yun. Dahil napagtanungan po ang kaharian ni King Herod ng 3 Messiah ng 3 yun po, 3 na naghahanap kay Jesus because they were going to worship the newborn babe na isisilang pa lang po. Yun po. At tinanong ni King Herod, sino ba itong pupuntahan nyo? Sinabi po niya na siya yung Savior of the world, the King of Kings and the Lords of Lords. Sabi po ng 3 hari. At doon na pag-alaman ni King Herod yun. So ang ginawa ni King Herod ay nagdeklara po siya na lahat ng bagong isisilang na sanggol sa buong kaharian ay patayin. So, yung pong buhay ni Mary at ni Joseph was threatened by King Herod and even the baby Jesus being conceived by Mary. So, ito po yung second trial, challenge na kinaharap ni Mary at saka ni Joseph. So, kung paano po nila papangalagaan ang pagbubuntis ni Mary dahil it was being threatened by King Herod. And this is a life-threatening na papatayin po ang baby na isisilang. So, ginawa po lahat ni Mary at ni Joseph na pangalagaan ang pagbubuntis ni Mary. Tago po sila ng tago. No? So, yun po. Then, another trial was nung malapit na pong i-deliver si Jesus ay ang second challenge was nobody wants to receive them. Nagpunta po sila sa isang inn para i-deliver po si Jesus. Pero wala po silang makuhang inn. It was filled up during those times. So, ang nangyari po sa isang sabsaban, yung pong sabsaban na yun is a home for animals. Different kinds of animals. Sa manger po. So, ito po yung third na trials na kinaharap ni Mary at ni Joseph for them to be able to establish a family. Wala din po silang enough na pera ng mga panahon na yon dahil 9 na buwan po silang umiikot upang pangalagaan at malayo sa anumang sasabihin ng society because of yun nga po, nabuntis si Mary out of wedlock. So yun po. So napili po nila at wala naman silang choice during that time to deliver the baby in a manger. And we could see na
na this is the King of Kings, di po ba? At saka, siyempre, hindi rin choice sana ni Mary at ni Joseph na basta i-deliver yung bata sa ganong klaseng ah, kahirapan, no po. Yun po. So, pero walang choice. Ito po yung nakatakdang mangyari. So, isinilang po si Yeso Cristo that time. Ito po. So, makita po natin na nagsisignify siya ng isang simple delivery. Walang walang modern o walang anumang help that is there, that is present in them, no, to deliver successfully the baby infant Jesus. Yun po yun. So nakita po natin yung hirap na yun, yung agony na dadaanan ni Joseph at saka ni Mary, yung hirap ng malayong paglalakbay upang pangalagaan ng buhay nila at ng buhay ng bata na po ni Jesus ng time na yun. So, makita po natin with all these challenges and trials na po at hirap na kinaharap ni Mary at saka ni Joseph, they were able to deliver the baby, Jesus. Di po ba? So, nakita po natin na hindi po madaling bumuo ng isang pamilya. On the present day, no po, no, makikita po natin yung hirap natin sa pagtatayo ng isang pamilya, no po. Lalo na pag yung mga financial needs natin in establishing and rearing our children, no po. Kadalasan pa po hindi lang isa, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan apat, minsan lima. Minsan kung sino pa yung walang source of income, siya pa yung mas maraming baby, di po ba? Pero napakahalaga po ng family, no, sa plan ng Panginoon sa dahilang ito po yung kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng kabataan at ang kinabukasan ng buong bansa natin. The higher purpose why Mary and Joseph, no po, submitted to the will of God during the time when they found out that Mary is having a baby, hindi pa man sila kasal, ay the reason why is yung faith nila and believe sa Diyos na there is a higher purpose why the child Jesus have to be delivered safely. Yun po yun. Parang napakalaki ng hawak nilang responsibilidad to fight for Jesus to be delivered safely and alive. Yun po. Kasi po si baby Jesus was destined to be the Savior of the world. To be the Savior of mankind. Ganun po yung paniniwala nila sa higher purpose na yun. Kaya they have to establish a strong unity and faith with one another and to the Lord. At silang dalawa ni Mary have to work it hard to be able to establish what is meant and what is the purpose of the Lord. To deliver the Savior of mankind, which is Jesus, that was being conceived by Mary that time. So nakita po natin, napakahalaga sa isang pamilya. Sabi po ng binasa natin kanina, no, the family is a natural institution deeply rooted in the plan of God. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God instituted the human family and endowed it with its fundamental constitution. Ganun po kahalaga, ganun po ka-bless yung isang pamilya. So kung paano na pag nagumpayan ni Mary at ni Joseph, na-establish ang pamilya nila despite of all the threat and all whatever the people will be saying dahil nabuntis si Mary, ano po, hindi nila po yun pinansin.
They believe on the purpose of God. Dapat din po tayo, we believe na yung ating pamilya is enough, had all the reason to fight for, because that is a blessed sacrament of God. That is a blessed institution created by God and blessed by God. So whatever the forces that will destroy our family, we should be able to withstand it and fight for it to the best of our capacity, especially putting God in the center of our family. Ang dami pong values, ang dami pong dapat nating maunawaan sa scenario na ito between Joseph and Mary. Ano po? Pero first and foremost, we should believe on the Lord that He created the family as a basic institution that will affect the world that we are living in. Katulad po nung, kung hindi po nila naipaglaban ang pagdadalang tao ni Mary na po, together, na po, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, mahal nila ang bawat isa sa kanila, sa bawat isa, si Mary at saka si Joseph. But merong reason si Joseph to withdraw his love towards Mary dahil kahihiyan po sa kanya yun bilang isang lalaki. But believing that God is in the center of that family, that is enough reason for Joseph to stand with Mary, because he was, aside from Mary, he was standing on the instruction and the greater purpose of God in their family that needs to be established, because the Savior of the world will come out from the belly of Virgin Mary. So, nakita po natin yung pakikipaglaban. We could recommend, or we could be joyful and learn a lot from Joseph bilang head of the family, to fight for his family, to fight for Mary, to fight for the will of God, for the greater purpose of God, rather than just being broken because finding out that Mary is carrying a baby without their marriage that happened yet. Kaya po, dapat po yung nanay at ang tatay katulad ni Mary at saka ni Joseph, especially the father, which is the, sabi nga po, yung pader ng tahanan, should be strong enough to fight for his family. That is a blessed sacrament of God. Yun po. Yun po. Kaya po, siguro po, napakaliliit ng mga reason natin ngayon na hindi natin kayang ipaglaban ang ating pamilya. We should be fighting for our children. First and foremost, we should be fighting for our husband or our wife. Most especially for the children who are a blessing of the Lord for us. Hindi po sila basta kinreate lang. It was a command of the Lord. Yung pong bata na mabubuhay sa belly ng ating mga asawa is a blessed creation of God. It's a blessed creation of God. Kaya na lang po, maliban na lang kung magkakaanak na out of lust lang at out of love of the flesh, out of lust of the flesh, hindi po ganun ka-valuable yung anak. Pero when you love one another and you have the faith in God that the procreation of human being inside the belly of our wife is so sacred. No po? It's so sacred. Kaya po dapat nating pahalagahan yun bilang asawa o yung pati yung babae na nagdadalang tao, dapat niyang pangalagaan yung the baby inside the belly. And also the husband should take full responsibility of that procreation ng ating Panginoon sa inside the belly of our wife. Kaso po ngayon, di po ba, meron pong
rights for abortion, na the right of the girl to not have the baby, for the baby not to be delivered. Parang may mga ganyang movements po. Tapos yun naman pong mga lalaki tumatakbo sa responsibilidad ng pagdadala ng dahil nagkaanak, nawawalang bigla. Yun po, marami pong ganyan. Pero it destroy the purpose, the holy purpose of God for a family. So dapat po ay bago natin pasukin yan, kaya nga po minsan lust of the flesh lang ang pumapasok, hindi yung will o yung greater purpose ng Diyos in creating a family ang nangyayari. Napaka shallow po ng foundation kasi hindi naman po siguro talagang nagmamahalan kaya sila naghiwalay. O siguro hindi naman po nila talaga mahal ang isa't isa. Kaya nung nagkaroon ng baby, yung babae pina-abort yung anak, which is a life given by God inside the belly. That is a miracle inside the belly of a woman. That was a gift of God, procreation instituted by God. That every time a man and a woman, married woman, come together and become one flesh, they are in the process of procreation. Yun nga po yung mga bata. So, dapat, before we get married, or before we go to other stage of love, which is having sex with one another, that yung pong love making was also instituted by God. That you leave your parents, no? Tapos you will join together, at sinabi po sa procreation, you will be joining together as one, and it will create something, a miracle, and that is the baby. So, makita po natin yung difference between before, during the times of Mary and Joseph, and a lot of things makikita natin na it was so different nowadays, where in sa difference na yan, diyan nangyayari ang mga sunod-sunod na problema ng pag-distort ng actual purpose ng Diyos about marriage. So before getting into marriage, just see to it na you will follow the will of the Lord. You will getting married because you love one another, at katulad ng sinumpaan natin, for richer and for poorer. Ito po, till death do us part. Yun po yung sacrament ng marriage. Nothing, and whatever situation, katulad po ni Mary and Joseph, whatever situation, the father and the mother will be joining hands in hand together, and will be in the God will be at the center of that relationship to protect and nurture and establish a strong family foundation. Yan po yung nawawala ngayon. Nagiging masyadong mabilis. Unang kita pa lang, unang date pa lang, knowing each other, napunta na sa nag-check-in sa hotel or whatever, kung ano man yun. Yung hindi na napigilan yung tawag ng laman, ay alam niyo naman po the purpose of the devil. Kung ano po yung mga pinaglalaban o instruct sa atin ng Panginoon, everything that was instituted by God for us to follow. No po, katulad ng sanctity of marriage, and yung strong foundation of every family. Ito po, yung a strong father, a strong mother will create a strong child, a strong children. Ito po, born out of love, respect, prayer, hard work, honesty, and concern for one another. Yun po yung mga basic elements of what we will going to teach our children, with that strong foundation built by the mother and the father, and at the center will be Christ.